Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headlines. It becomes a complaint to us nung una na bakit mabaho doon sa island, bakit may mabaho doon sa may taas. Nung in-explain na namin na yun ay isang puno, pag namumulaklak ay ganun ang amoy, so they learn to appreciate it and understand it. Para mabawasan natin ang sasakyan sa Manila, kailangan pagbutihin natin yung ating mass transport. Kailangan dagdagan natin yung mga train, dagdagan natin ang bagon. Ayusin natin na maganda yung mga bus. Kilala ang Alaminos, Pangasinan sa napakagandang 100 Islands National Park na talaga namang dinarayo ng mga turista. Pero nitong mga nakalipas na buwan, tila isang bagay daw ang nagpapabaho sa imaheng ito. Ang sanhi, isang uri ng halamang may masangsang na amoy. Paano ba nito naapektuhan ang turismo sa lugar at ano ang hakbang ng lokal na pamahalaan para maiwasan ito? Alamin sa report na ito. Isla rito, isla roon. Kahit saan ka tumingin, napapaligiran ka ng malalaki at mumunting piraso ng lupa na napapaligiran ng malinaw na tubig dagat. Ito ang 100 Islands National Park na matatagpuan sa lungsod ng Alaminos sa Pangasinan. Talaga namang dinarayo ito ng mga lokal at dayuhang turista dahil sa makapigil hininga nitong tanawin. Pero tila may nagbabadyang sumira sa gandang dulot ng mga nakabibighaning mga isla. Sa itsura pa lang ng ilang taong aming nakita sa 100 Islands National Park, tila isang kakaibang amoy ang umaalingasaw sa paligid. Ang salarin, ang bulaklak mula sa puno ng bangar. Nitong mga nakalipas na taon, napapansin na ng ilang turista ang kakaibang amoy sa ilan sa mga isla sa 100 Islands, partikular na sa Quezon Island. Kaya naman ang mga otoridad doon naalarma na sa nangyayari. It becomes a complaint to us nung una na bakit mabaho doon sa island, bakit may mabaho doon sa may taas ng island, sabi nila. Until nung in-explain na namin na yun ay isang puno, na pag namumulaklak ay ganun ang amoy, so they learn to appreciate it and understand it. Natural na tumutubo sa mga tropical country tulad ng Pilipinas, Cambodia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka at Myanmar ang bangar. Meron itong scientific name na Sterculia foetida. Ang Sterculia ay mula sa Latin word na stercus, na ang ibig sabihin ay tae o dumi. At ang foetida naman ay mula sa Latin adjective na foetidus, na may kaugnayan sa salitang mabaho. Sa pangalan pa lang, talaga namang mapapatakip ka na ng ilong. Aba, lalo na kung maaamoy mo ito sa personal. Kasing baho raw kasi ito ng dumi ng tao at hayop at nabubulok na basura. Kung iisipin, perwisyo itong maituturing, lalo na kung makikita ito sa isang sikat na tourist destination tulad ng 100 Islands. Pero mukhang naging positibo ang dulot nito sa lugar. Hindi kasi mabubuo ang 100 Island trip kung hindi mo maaamoy ang bangar. Curiosity, may puno ba lang palang ganyan? No, na during summer, ang mga tao kasi, they enjoy swimming, they do a lot of adventure, and one of the adventure is for them to smell yung bangar. No? Maamoy man nila, that's already a part of their adventuring experience. Sa datos na nakalap ng reaksyon, tila hindi nga apektado ng amoy ng bangar ang bilang ng mga turista sa 100 Islands. Katulad na lang noong 2012, pumalo sa halos 10 hanggang 50,000 ang dami ng mga turista mula buwan ng Marso hanggang Hulyo. Ito rin ang panahon na namumukadkad ng husto ang bangar tree. Isinangguni namin sa isang eksperto mula sa LGU ng Alaminos City ang dahilan ng mabahong amoy ng bangar flower. Ayon sa Coastal Resource Management ng lungsod, paraan ito ng halaman para magparami. Generally, ang mga ganitong klase ng species of trees or flowers ay mabaho. Basically kasi dahil kailangan nilang mag-attract ng ating mga pollinators
ang tinatawag nating pollinators, these are insects, no? It could be flies and other insects. Second, na maaring reason is that to protect itself from insects that could destroy the flowers. Walang kapangyarihan ang lokal na otoridad na pigilan ang umaalingasaw na amoy mula sa bangar. Bawal kasi ang mamutol ng puno. Kaya naman para iwas perwisyo, nagawa ng paraan ng mga taga roon na mapakinabangan ng puno. Ayon sa tourist guide na si Aling Early, pwedeng kainin ang bunga ng bangar. Huwag lang daw mapaparami ang pagkain dahil nagsisilbi itong laxative o pampadumi. Nakilala rin ng aming grupo ang mag-asawang Jerry at Elgin Mendez na gumagawa ng mga handicraft at decorative materials mula sa buto, dahon, bulaklak at sanga ng bangar. Naibibenta nila ito sa halagang 60 hanggang 2,500 pesos, depende sa laki. Dahil sa kanilang pinagkakakitaan na pag-aaral nila ang kanilang 5 anak. Alam niyo bang ang isa sa mga pinakamatandang puno sa Pilipinas ay bangar? Matatagpuan ito sa Barangay Bachelor East sa bayan ng Natividad sa lalawigan pa rin ng Pangasinan. Ang edad nito nasa mahigit 250 years old na. Ayon sa 92 anyos na si Lolo Valerio, ang isa sa pinakamatanda sa lugar, pinaniniwala ang may mga elementong nagbabantay sa puno kaya nananatili itong matibay. Ada anak ko, agbambantay ti kayo nga di nakita data nga to. So di nagbutang na jay may sa nga tao, di nakita na di jay. Kwento pa ni Lolo Valerio, noon pa man, naglalabas na ito ng masangsang na amoy na umaabot mula 4 hanggang 6 na metro. Pero hindi raw ito pumigil sa kanila para maglaro sa paligid ng puno noong sinaunang panahon. Nababapay kita ka sangsanga. Di ka agbibiting kam ta agkukulimbiting agayam nita sangsanga na. Nagayad pa data sangsanga na di. Ito kayo. Nababapay tatadak ko rin ako maton talaga. Sadyang hindi nauubos ang mga kakaiba at pambihirang bagay na inihahatid ng ating kalikasan. Ang mga puno't halaman tulad ng bangar, nakasusulasok man ang amoy, may mahalagang papel para magkaroon ng balanseng pamumuhay ang bawat isa, mapatao man o buhay ilang. Hindi dapat maging hadlang ang itsura o amoy ng isang bagay para pahalagahan natin ito. Ako po si Mean Los Baños, nag-uulat para sa Reaksyon.